pulong sa Dios. Thank you sa mga testimony. Alright, magbasa ta. And I hope nga nagbasa kita in advance. Okay? Diri na kita sa 1 Corinthians chapter 4. Chapter number 4, 1 Corinthians chapter 4. Inaaton nga mic. Hello. Alright. Sige. Basahon ta ang verse. Verse 1 to 6. Verse 1 to 6. 1 Corinthians chapter 4. Verses 1 to 6. Okay, all together. Let's read beginning verse 1. Go. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. But with me it is very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified. But he that judgeth me is the Lord. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos, for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Amen. Let's pray. Gracious Lord, salamat this evening. Despite nagtulo-tulo, nagulan, nagtaliti ang ininga hapon, but salamat nga nag-stop. Salamat hindi man nagkusog. And therefore, Lord, nakalakat kami diri. Salamat sa privilege imo ginhatag nga liwat makatipon kami subong nga gabi sa tinutuyo amay nga ikaw amon simbahon, ikaw amon pasalamatan, ikaw amon Lord pasidunggan, agud to Lord nga tagaan sang pagpasalamat paagi sa mga testimony. Buligi kami o Dios nga di kami magdinalok sa pagpasalamat, di kami magtinamad sa pagpasalamat. Kay wala ikaw gauntat, Lord, sa pagpakamayo sa among kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga imo ginhimo. Yes, Lord, libre sa amon, pero sa imong nga part, kabuhi kag dugo Ginoo ang kapital para makaangkon kami. Kag mahilway kami sang silot sang sala sa impierno. That's why, salamat gid Lord sa ina nga ginhimo mo sa amon, nga katubsanan, pag-antos, pagsakripisyo, Ginoong Dios. Karong nga gabi, amay nga langit doon sa amon pag-proceed sa amon nga Bible study. Ikaw maghatag sa amon, Lord, sang kaalam, understanding, mag-shed ikaw sang light paagi sa Holy Spirit, nga amon guide, amon nga author, Lord, ang naga-enlighten sa amon. And help us, Father, nga makita namon ang mga truths. And help us sa amon makita nga truths, ma-apply namon sa amon kinabuhi. Subong nagasiling ikaw nga hindi lang kami mere hearer, but also doer of your words. Salamat kay Apostle Paul nga gingamit mo sa pagsulat ini nga libro sang Korinto. And I pray as we go on, be with us, Lord. Buligi amon mga ginikanan sa pag-control sa ilang mga kabataan, sa pagguwa. Help them, Lord, nga makontain nila ilang kabataan sa ilang tupad. Matrain namon among kabataan nga magpahimuyong, kag mag-learn sila, Lord, nga magpamati sa imong pulong. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. And again, mayong gabi sa aton tanan. Amen. I hope nga mayo aton nga bilog nga adlaw. Salamat sa Dios sa iya kaayo. Mga kabiyanan, luyag ko man magpasalamat kay tungod karon nga adlaw, gintagaan naman niya ako opportunity nga maka-share siya pulong sa mga paroles, mga tao nga nakaabil sa parole and provision dira sa aton nga o tapad sa katedral, ilang gym nila dira. So dira kami kaina. Salamat nga may opportunity kita nga maka-share sa inang mga tao, hoping and praying
ma-assign sa ato ang pipila ka mga tao nga sa din aton ma-maintain sa home visitation. And hopefully makakanda kita tinatawag home Bible study. Alright. So ini nga chapter number 4, mga kaabiyanan, nga ginsulat gyapon ni Apostle Paul, no? Aton makita diri ang mga pipila ka mga bagay, instruction, practical, at the same time, no, mga doctrinal na luyag nga ipaabot ni Apostle Paul. Chapter 3, aton nakita dira ang gihambal ni Apostle Paul, okay, sa previous na study, okay, nga dapat mag-grow sila, magatubo sila, okay, agud to nga hindi sila magpabilin nga babes in Christ, hindi sila magpabilin nga carnal, hindi sila magpabilin abyan nga sa diin ginafeed lang ni Paul sang milk instead of meat. But ang desire ni Paul nga mag-grow gid sila. And nagapati ako nga same sa aton panahon ba, desire man sa Ginoo nga mag-grow kita. Amen? Wala sing iban handom ang Dios kundi kita nga Kristohanon mag-grow kita sa spiritual. Hindi kabubuton sa Dios nga magpabilin kita nga carnal. Hindi kabubuton sa Dios magpabilin tang babes in Christ. Hindi luyag sa Dios nga magpabilin kita nga milk lang gihapon. That's why nga okay, of course buligan ta tong kaugalingon kay biskan sige pa ara ang teaching, ara ang preaching, kung kita walay desire nga mag-grow, wala gyapon, no? So dapat dual na siya. Ikaw mismo gagapamati, mag-desire ka man. Oh, nga mag-grow mga kaabiyanan. But silingon, hindi ka magdepende sa imong nabatian. Sa imong balay tawag ka Bible study, personal Bible study, no? Magbasa ka. Okay? So tama nang gihambal ni Ma'am Joy. Hindi ta ka-rely sa aton nga memory. Hindi tanan nga atong nabatian sa Miyerkules, Sunday morning sa Sunday school, Sunday preaching, Sunday afternoon, ay next day, next week, tandaan pa nato. Kaya bisan gani karon mga young people, malipaton na. Bata pa lang. Okay? Teenager pa lang, pamangkuton mo diin. O di nakabalo, pero kaya na ginuyatan pa. No? That's why nga, it's better nga magsulat kita, mag-take note kita. Kaya walay pinakapag-on kung may ara kita matamdan. May makita kita, may ma-review kita, may mabalikan kita, may ma-revisit kita nga, ay, amo gali di. Okay? Kaya we cannot deny nga atong memory gapalian na ginman. No? So, that's why nga gi-encourage kita. Okay, going back sa aton nga, aton nga topic diri, mga kaabiyanan, luyag ni Apostle Paul i-emphasize nga ang measurement sa success, mga kaabiyanan, sa ministry, hindi tungod sa, okay, popularity or influence or applause sa tao, kundi mga kaabiyanan, kung paano kita mag-respond sa pulong sa Dios. Okay? So si Paul nagsulat sa ining mga Kristohanon sa Corinto, bangot siling gani, tungod kay immature pa sila, ara pa ang ginatawag nga division sa ila. And that is why siling ni Paul dire verse 1, okay? First thing aton nga makita dire in verse number 1, verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Okay? So, verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. May duha ka butang aton makita diri, nag-mention si Paul sang ministers of Christ and steward of Christ. All right? So ministers, hindi lang isa, mga ministers. So si Paul, si Apollos, kag iban pa, mga kabiyanan, siling niya diri, mga steward sila sa mysteries of God. Okay? Mysteries of God, steward. Okay? Now, servants kita, kag stewards of the mystery. Okay? Kag may requirement ang Dios sa isa ka steward, sa isa ka minister of Christ. Kag ara sa verse 2, may requirement sila niya. Moreover, it is required. The word required, it is obliged, it is mandatory, it is a must. Requirement, kailangan. Hindi siya optional. It is required. It is a must.
Meaning it is imperative. Hindi pwedeng himuon ta nga option. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Now, sa ano kita nga area nga nangin steward? Ara ang sabat sa verse 1. The mysteries of God. Okay? Ining body of truths nga gin pasa o gin tagana o gin hatag, gireveal kay Apostle Paul, sining na Bible, nga kita sa aton panahon subong, in this dispensation mga abyan, mga steward kita. Okay? Hindi kita ang tag-iya, but rather mga utod, mga piniyalan. Amen? Mga piniyalan. So hindi lang ni nag-refer sa pastor, hindi lang ni sa pipila ka mga men, kundi every Christian, gina-consider kita nga steward. No? Piniyalan. So naatay ano brad, responsibility. Kag kini nga truths, kay steward manggali kita, atong responsibilidad, ipahibalo, ipasa, itudlo sa iban nga mga tao. Amen? Wala sang iban nga steward, diri kundi sa kita, sa aton nga panahon karon. That's why kini nga truth, salamat nag-abot sa aton, kag kini nga truth mga abyan, hambal gani diri, nga bilang steward aton tipigan. Bilang steward aton halungan. Kag bilang steward, ano siya brad? Sino niya? Mangin matutom kita. Verse 2, that a man be found what? Faithful. So paano ta mahambal nga faithful kita sa aton stewardship? Paano kita makabig nga faithful steward? Kung wala kita naga-share sa pulong sa Dios, wala ta nagatudlo sa pulong sa Dios, wala ta nagatuon sa pulong sa Dios, paano ka makonsider nga faithful steward? Kung nagapabaya ka sa mystery nga gintugyan sa imo kag sa akon. Amen. That's why nga karon na nakabalo na ta, ari na sa ato, napasa na ni sa ato, opportunity na brad. Opportunity na members. Nga kita ato na pod nga i-share sa iban. Now paano ka mag-share sa iban kung wala ka pa nag-grow? Amen? Paano ka makashare kung di ka able? Paano ka makashare kung di ka equip? Paano ka makashare kung immature ka? Alright? Biskan ano ka namin sa truth, ara na dira. Pero ang problema, kung sa aton, kulang ta sa pagtuon, kulang ta desire, wala matabo. Tama, amen? Hindi ta pagbasulo ng pastor, hindi ta pagbasulo ng simbahan. Naway, abi ko nabalaan kay amo di. Ara na mga abyan. Ara na access, ara na ang blessing, ara na ang truth. Ang pamangkot ara sa ato kung willing ba ta? Willing ba ta mag-learn? Di magrason nga, ay hindi man ko worker, ay hindi man ko pastor, ay hindi man ko Bible student. Hindi, Bible student ta tanan. Estudyante ta sa Bible. Amo gani na arita sumong kay nag-study kita. Walay tao diri nga hindi Bible student. Kaya kung maghambal ka, di ka Bible student, ay mabudlay na. But silingon, di ka gapati sa Bible, kag di ka gapatudlo sa Bible. So kita tanan, Bible student. Kag bilang Bible student, dapat studious kita, kag mag-strive kita, kag never kita, brad, mag-stop. Amen? So siling dire, ni Apostle Paul, mga kabiyanan, kita daw, servant of Christ, and what? Number 1, stewards of the mysteries of God. Mga steward kita, servant kita. So, both silingon kay servant, gi-Christian ta mga utod, naghambal si Paul, gi-describe kita, ang leaders diri, hindi kita mga celebrities, hindi kita mga boss, kundi mga servants of Christ. Sa barko, 3 ka klase abyan. Sa cruise ship, sadto, inang typical, ancient ga cruise ship, hindi pa nang dibaki na subong. Okay? So may ara tong sa cruise ship katong nga turista. Sa ibabaw na ang mga turista bad lantaw-lantaw lang sa view. Oh, tourist. Manaog sila, makaon lang, lingaw-lingaw, amo nang ubra nila. Ikaduha nga klase katong mga tao nagatrabaho, naga-serve, nagalimpyo sang ilang nga mga kwarto. Amo to. Ang ikatatlo abyan ang pinakabudlay katong mga rower. Kato bitaw nagabugsay. Sa dalom to sila ba pinakailalom nga porsyon sa barko. Sila to mga abyan ang mga crew nga hindi nakita
Sila ang mga unseen hero na kung wala to sila, di magdalagan ang barko katong nagabutang sang uling dito para nga magdalagan ang barko. Steam ang tawag na cool. Gina-cool mga biyan, ginagatungan nila magbaga tapos steam amo to magpadalagan sa barko. Tapos katong wala pagid engine, katong yung mga gabugsay pa lang. Oh, nga galinya sila dito. Amo nung mga underwear, mga tao nga hindi nakita. Pero sila abyan ang pinakabudlay sang trabaho. Okay? So sa aton diri sa simbahan nato diri wala sing spectator. Tanan ta ga participate. No, tanan kita mag-learn. Tanan kita mga servants. Way sang boss diri. Amen. Way sang labaw diri. Way sang big time diri. Ha? Way sang big shot diri. Tanan kita servant. So, buot silingon, tanan kita may participation sa buluhaton sa Dios. Hindi kita maglantaw. Kung sa'y buluhaton sa Dios, kung ano buluhaton sa Dios, buligan ta, alalayan ta, suportahan ta, pangamuyuan ta. Amo na dapat ang attitude sa isa ka servant, mga kabiyanan. Amen? So, siling ni Paul, mga kabiyan, steward kita. No? Kag dapat kita mangin matutom. Kung ano man gipiyal sa Ginoo sa imong buluhaton, be faithful. Saan ka man gibutang sa Ginoo nga ministry, be faithful. Okay? Kay amo nang requirement sa Bible. Moreover, it is, okay, again, moreover, it is required in a stewards that a man be found faithful. Kabay ko tadi, Brad, pagbalik sa Ginoo, masapuan ta mga faithful steward. Amen. Ano man ang gipiyal sa imo subong. Tatay ka, may gipiyal sa imo pamilya. Bana ka, gipiyal sa imong asawa, imong bata. Amen. Trabahante ka, employee ka, gipiyal sa Ginoo ang imo nga office dira nga ikaw ma-influence, ikaw manginsuga. Alright? Men ka, Brad? Ikaw mag-influence, gipiyal sa imo ang imo leadership ara sa imo. So kita sa aton man diri gipiyal ni nga buluhaton. Liberty Baptist diri sa Marbel. May responsibilidad ta. Amen? Kaya tani, no, by God's grace, mangin ano kita? Faithful steward. Faithful steward. So ano ang number 1 nga aton ma-learn diri? Servants of Christ and stewards of the mysteries of God. No? Labi na gid sa salvation, Brad, steward gid kita. Ari na sa aton ang proper, pure nga salvation. So it's about time na nga ato i-share kini, no? Ipahibalo, mga kabiyanan. All right. Another thing, second thing is verse number 3. But with me, siling ni Paul, but with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment. Ye, I judge not mine own self. Siling ni Paul, ini nga bagay, gamay lang, jutay lang. Nga kamo, hindi ako mag-judge sa inyo. Kag subong man, hindi kamo pwede mag-judge sa akon. Kag ako man, hindi man pwede ako nga mag-judge sa akon sarili. I judge not mine own self. Hindi man ako maka-judge sa akon kaugalingon. Ano siling niya? For I know nothing by myself. Way ako nabalaan sa akon kaugalingon. Yet I am not hereby justified. But he that judgeth me, sino daw? Is the Lord. Apang siya nga nagahukom sa akon, amo ang Dios. Gani siling niya verse 5. Therefore, siling ni Paul, judge nothing before the time. Gani siling niya, hindi kamo maghukom kung may pa nag-abot ang tiod. Tubtob siling niya, until the Lord come. Who both, sino si Kristo, sino si Lord? Who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsel of what? The counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Anong busilingon ni Paul, mga utod? Ining verse 3 kag 5. Ano ang thought diri? Ano ang luyang nga ipaintsindi ni Paul? Sa atong gibasa, verse 3 to 5. Tara pa ta? Ang luyag ni Paul ba nga paintsindi diri sa mga taga-Korinto that God is the only right judge.
ang Dios lang ang may kinamatarong, ang Dios lang ang right judge, kang perfect judge nga maghukom sa mga tao between you and me. So hindi sa aton capacity, hindi sa aton level, hindi sa aton power ang paghukom. Sila ni Paul, ang tuod nga judge nga mag-abot amo si Kristo. Nga time will come, i-reveal niya, sila niya, verse 5, therefore judge nothing before the time. Hindi anay ka mo maghukom until the Lord come, tub-tub nga mag-abot ang Dios, ang Ginoo. Who both, ano niya, sila niya, who both will bring to the hidden things of darkness and will make manifest the counsel of the hearts, and then shall every man have praise of God. But silingon, ang Dios lang brad ang righteous judge nga mag-judge bangod siya ang nakakita sa aton kasing-kasing kag aton motibo. Hindi sa external ang tao ang nakita niya ang external, ang guwa lang. Ang reputation, mga kaabiyanan. Pero ang internal motive, ang Dios ang nakakita. Kag ina siya ba, ma-reveal ang atong motive when Christ return. Kung magbalik si Kristo. That's why, sila ni Paul, hindi anay ka mo maghukom. Hindi nyo ko pwede hukman, ako man hindi pwede maghukom sa inyo. Kaya ang rightful judge, ang right judge, kag ang perfect judge, wala iban, ang Diyos lang. Ang Ginoo lang. Alright? So, butsilingon mga abyan, nga pag-abot sa Diyos, i-reveal niya mga abyan, kag i-reward niya, hindi lang aton mga kamot, kundi ang aton kasing-kasing. Kaya ang tanan mga abyan, ara pa ta? Tanan ginahimo. Mga abyan, ang magmatter, hindi ang kamot, kundi ang heart. Kasi pwede ka manginpisan. Pwede maayo ang imong nga pag-ano, pwede ka makita nga faithful, pwede ka makita nga active diri o sa ano nga buluhaton, pero ang nakakita, behind that hand, ang heart. Posible ka nga mangin matuto, mangin active mga abyan, pero ang imong motive, hindi tama. Posible man na matabo. Kaya, ang Diyos, ang ginalantaw niya, why niya gabasihan ang imong kabisi? Ano ka kabisi sa bulaton? Ang ginalantaw ni Lord, ang nagamater, sa judgment seat ni Christ, ang atong motive. Kaya sila niya, reveal. Hidden. Nagamit siya sang word, hidden. Mga tinago. Sa verse number, hidden things. No? Both will bring to light the hidden things of darkness. Darkness. Pero hindi mo man po ito ma-judge tong maybe backslider sa lantaw mo, Brad. Pero wait kabalo ang iyang heart kari right sa Ginoo. Di punta ka siling sila. Pero of course, kung right ang imong heart, imposible man nga ang imong action hindi magmatch sa imong heart kung right ang imong heart. I believe kung right ang imong heart, right man imong action. Tama? Hindi pwede sa ambalon mo nga. Right ang imong kasing-kasing, pero ang imong binuhatan, dili sakto, dili tama, mga kabiyanan. No? But my point is, mga utod, ang luyag ipa-intindi ni Apostle Paul dire, mga kabiyanan, nga dapat ang atong paghimo sa buluhaton, wala gabasi sa man's approval. Dili ta mag-after sa approval sa mga tao. Di ta dapat mag-matter ang atong pag-alagad sa Diyos kung anong opinion sa mga tao. Amen? Ang atong pag-alagad sa Ginoo dapat nakabase sa atong conviction. Sa pulong sa Diyos. Kaya kung sa opinion ka, sa unsay gi-comment sa mga tao, mga abyan, time will come kung hindi nami ang comment sa imo, possible maguntat ka, possible madula ka, possible magluya ka, kag possible mga abyan, hindi ka na magpadayon. That's why amo nang hambal ni Apostle Paul, mga kaabyanan, no? Adre sa iyang sulat, no? It is the heart, then shall every man have praise of God. So tandaan naton, mga kauturan, the Lord is the righteous judge. The Lord is the perfect judge. Amo nang silinya diri, Brad. Verse number 3, but with me it is a very small thing that I should be judged of you. Hindi ako maka-judge sa inyo or of man's judgment. I judge not mine own self. But silinya verse 4, for I know nothing by myself, yet I am not hereby justified, but he that judgeth me is what?
the Lord. Sino maghukom kay Paul? It's the Lord, mga kaabianan. So, sa aton man, okay, ang subo kay ang tao judgmental, no? Aritas kalibutan subong napakadali, very quick ta maka-judge. Very quick kita makahatag sang aton nga opinion or comment. Pero dapat hindi, no? Aton i-guard atong heart. Kay we cannot deny nga sa tawhanon kay isa makahambal ta, ini nga tao daw ginitagilid ini nga tao daw ara gina sa aton mind. Pero dapat bad atong i-check kay siling pa ni Paul, siya sulat bad si Lord lang. So kung may nakita tang Kristohanon nga lantaw ta daw luya, lantaw ta daw nagbalik sa kalibutan, lantaw ta daw makabiyanan, maka-question ta, luwas gid bala ini? Kristohanon gid bala ini? Ato na lang i-pray. Amen? I-pray nato kay kung ano kita, maghambal kita, brad, daw palayo ka sa Ginoo, galamig, luwas ka gid bala. No? So ma-offend man na. Ma-offend na. Magsiling na sila, brad, mas righteous ka gali kay sa akon, sino ka nga mag-judge sa akon, how? Ikaw way ka kapaltahan, ikaw way ka sang mga mali so ang guwa siya daw judgmental guwa ta. Pero kung brad, kumusta na? Tapos sumpunan tayo, brad, gapray ko sa imo. Sis, gapray ko sa imo. Nga tani makapanumbalik ka sa Ginoo. Tani ma-revive ka dira sa Ginoo. Kaga lapit na magbalik ang Ginoo, when na time karon nga magpaluya-luya ta. Siguro that's the best way nga aton ihambal. Kay ina siya amo pa ang word makapa-encourage. Pagkabati niya base sila niya, ay salamat kami nagapray gali sa akon. Ay salamat kay gahandom pagali sila nga magbalik ko, no? Kay kung maghambal kita, mag-comment kita, i-text nato, i-chat nato nga imbes discourage na plus dugangan pa nato. Brad, ano kagid bala? Luwas ka ba o hindi? No? So base matuluyan na. Ara pa ta? Mga kabiyanan. So kita nga tao, okay? Like I said, kung kita. Pero siling ni Paul, no? Nga aton abiyan. Aton ini siya nga likawan. Instead, aton i-pray. Kaya nga man, because the Lord is, God is the only right judge. Ang Diyos lang yun, ang matarong nga judge mga kabiyanan. Alright. Next, aton makita, verse by verse kita mga kabiyanan. Verse number 6. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos, for my sakes, that ye might learn in us, not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Verse number 7. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received? Verse number 8. Now ye are full. Now ye are rich. Ye have reigned as kings without us. And would to God ye did reign, that we also might reign. So anong silingon ni Apostle Paul dre, mga kabiyanan? Ang lawyer niya ipaintindi nga ining mga Corinthians mga utod, nangin proud sila bangod sa ila favorite leader. Amo ganito, chapter 3 aton makita na siya. May Apollos, may ara Cephas, may ara man Paul. That's why girebuke sila ni Apostle Paul. Si Kristo bala nabahin? Is Christ divided? No, wala. So ini siya, lawyer ni Apostle Paul, nga hindi dapat sila mag-brag, remind sila nga kung ano ang ara sa ila mga kabiyanan, that is because of the grace of God. Kagregalo na sa Ginoo sa ila, pabor na sa Ginoo sa ila mga kabiyanan. And that is why, siling yadre, sa aton makita, beginning in verse number 6, gihambal ni Apostle Paul, hindi ka mo mag-isip, okay, nga kabutaas na. Verse number 6,
that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one, take note, that no one of you be puffed up for one against another. Ano nang word nga puff up? Puff up. Daw palihog bala sa balon nga ginsudlan mo sang hangin. So naghabok. Okay? But silingon mga kabiyanan, amo na ang tao, no, nga bugalon. Tao nga nagapataas siyang kaugalingon. So siling niya, hindi ka mo. Verse number 7, for who make it thee to differ from another? Ano ba lang kaibahan niyo sa isa kag isa? And what hast thou that didst not receive? Ano ba ang hindi mo nabaton? Now, if thou didst receive it, kung why mo man nabaton, siling niya, why dost thou glory? Hindi ka magpataas. Okay? Why dost thou glory? As if thou hadst not received. As if thou nga hindi mo nabaton. Ang siling ni Paul, isugpunan niya verse number 8. Lantawan niyo, now ye are full. Puno na kamo. Now ye are rich. Nangin manggaranon kamo. Now, he have reigned as kings without us. And would to God, he did reign. Ano po silingon mga kaabiyanan? No? Ang luyag ipaintindi ni Apostle Paul, mga utod, nga ang pride, mga abiyan, ang isa sa result sa pride is comparison. Amen? Isa nga resulta o isa nga palatandaan nga ang tao, mga abiyan, may garbo na kung siya mag-compare. No? Ikumpara niya iya accomplishment sa ibang nga tao. Ikumpara niya ang iyang naabot sa ibang nga tao. Ikumpara niya ang iya alam compare sa ibang nga tao. Amo na ang isa ka palatandaan nga ang tao nasudlan na sa garbo. Kung siya mag-umpisa na mag-compare siyang kaugalingon sa iba. Ang the best thing nga dapat nato i-compare atong kaugalingon, i-compare ta sa Ginoo. Asa ka compare sa Ginoo? Sino ka compare sa Ginoo? Sino ako compare sa Ginoo? Never nato i-compare atong kaugalingon sa ibang nga tao. Kabati ka mo, nakita niyo to, Brad? Ang isa ka tao nga nag-pray, isa ka Pharisee, Ginoo, nagapasalamat ako. Mangod, hindi ako pariyo sa ini nga tao. Publican. Nagapasting ako. Nagatayt ako. Okay? Wala ako nagapangawat, naga-extort. Kasubong sini nga tao. Gapre tuod siya, pero gi-compare niya yung kaugalingon sa iba. Gapre tuod siya, nagpasalamat na sa Ginoo, pero gihikayan niya. Salamat, Lord, kay di ako pariyo sini nga isa. Amakon mo na. Magkambal si Brad Maki, Lord, salamat kay may balay ako, di patas kay Brad Bernard, gamay lang. Di ba? Hambal si Jonathan, Lord, salamat, brand new akong motor, di pareho kay Brad Tata nga, top down lang, nga daw gabaligi ka man eh. Di maayo. Di na batunon sa Ginoo amo na nga klase nga pagpasalamat. Nagpasalamat ka pero imo kaugalingon gi-compare mo sa iban. Nagpasalamat ka pero nang lait ka sa iban. Attitude na brad sa Parisiyo. Kag-rebuke siya sa Ginoo. Sa ining duha nga nagkadto sa templo ka nangamuyo sila niya sa duha ipamangkot niya. Diin dito ang nag-uli nga ginpakamatarong. Of course, ang tao nga publican nga siling niya Ginoo, patawara ako nga ako makasasala. Ang siling niya ginapukpok niya yang dughan, Lord have mercy on me, a sinner. Nga siling gani hindi gani niya ano brad ang iyang mata sa langit. Kag ginapukpok niya kag nagaduko siya sa ang iyang dughan, nagaduko siya kag ginapukpok niya dughan. Kag iya prayer, Lord have mercy on me, a sinner. So likawan nato gid mag-compare kita, amen? Kay ang kalibutan amo nang ginapabugal. Labi na sa social media karon. Nakadali lang mag-display. Hamakon mo na, brad. No?
anak ka kontraktor, magkaon, isa ka kananan, almost 1 million, 700, 700 pila to? 1,000? Ang bill, 780,000? Almost 1 million? Nga, grabe, ang tao. Muna, gusto i-display. Alright? Mga kabiyanan. Pero si Paul, siling niya, bilang mga katawhan sa Dios, dapat likawan nato na. Because pride compares, kagang resulta ba kung mag-compare na, may compare na, anong resulta? Anong sunod? Pride divides. Magwatak-watak na. Magwatak-watak na. Katong gilait mo, di na ganahan magsimpon sa imo. Di ba? Amo mo na. Kung may ara na comparison, amo gali ka na kamo, amo gali niya paglantaw niyo sa amon, didi. Kamo na lang dira kadiri na lang kami. So anong resulta sa church, Brad? Magguba. Anong resulta sa bulaton sa Dios? Magguba. That's why, mga utod, luyag ni Paul, ano ang gusto niya? Na dapat kita, mangin grateful kita kung ano ang gipiyal kagihatag sa Ginoo sa aton. Hindi kita mag-compare. Okay? Hindi kita mag-compare. Siguro iba-iba ang pamaagi sa Ginoo, kag iba-iba ang pagpiyal sa Ginoo sa ato. Hindi siguro pareho sa iba, hindi pareho sa akon, pero tanan kita, I believe may gipiyal ang Dios sa ato. Kag sa ina nga butang ginpiyal sa Ginoo sa ato, luyag sa Dios mangin matutom kag mapasalamaton kita. Hindi kita mag-compare kag hindi kita magdali. Kay once mag-compare ka sa sarili mo, duha matabo. Ikaw nga medyo angat, i-lockdown mo tong sa ubos. Ikaw man nga sa ubos, paglantaw mo nga mas taas tong isa, mag-self-pity ka. Ay kaluoy sa akon ba? San o magko nga mapariho kay Bradman? San o kuman makaangkon sini? Nga man nga until now daw wigit gyapon ko, until now daw ay gyapon ko. May balay na si Badmaki, ako ay pagid. No ni man Badmaki, san o malang na, ulihi malang na. O di ba? Mag-self-pity ka. Which is hindi dapat. Like I said, gusto sa Dios maging grateful kita. Mga kabiyanan. Amo ning hambal din ni Paul. Siling niya, napuno na kamo, you are full. Now you are rich, manggarano na kamo. You have reign. As kings. Pero ang tao, mga abiyan, aragid ang tinatawag na pagka-discontented. Biskan ano nakabastante, ang tao ya mangita pagid. Imagine mo, Brad, 13 million ipaperde mo lang sa sugal, sa casino. 14 million is magsugal ka pa. Hello, ara pa ta, Brad? Ina kadako ng kwarta. Kung ikaw yung nga tao, mangurakot kagid. Sa isip mo, puslan mga ari na ning kwarta sa akon. I-take advantage ko na ni. So nga isugal niya. Nga magsugal siya. Anong purpose niya? Buat silingon, kulang pa to para sa iya. Para sa iya, hindi pa to enough. Gusto pa siya magdugang. Kaya nga magsugal siya. Uy, makaintindi guruta, kung kwarta mo, 1,000, isugal mo, kapanguyadi ka pa nga basi, mag 5,000, mag 10,000, pero kanang milyon na, hindi lang 1,000,000, 13 million, 14 million, isugal mo pa. Kung silingon, handom ka pa, mag 50 million, gusto ka pa siguro, mas 20 million. Grabe. So, kita mo, ano kakuan ang tao, kakurap, ang unahuna, ano klase ka dalok, ano klase ka tao nga mindset, Brad, nga greedy? Hakog ba na sa Ilonggo? Greedy ba ka nang gusto mo tanan imuhon. Tanan imo. Grabe.
Karon ako kabatiban nga isa kaagi lang 13 million per day. Kwarta gabaha sa lamisa. Mga tao, ordinaryo nga tao, kuhaan sang buhis. Bakal ta, kuhaan 12% ang 100 mo. Pila na lang? 88, kuhaan 12%. Patughong ka 100. Ang nagsulod, 88 pesos lang. Pero gibayad mo, isa kagatos. Ang 12 dito pesos, adto sa gobyerno. Samantala tong iba, pahapos lang, kita nga ordinaryo, gakamas-kamas, patay-patay, balhas, tanan, ulan, init, ginasulay ta, buhisan ta, sa gobyerno, withholding tax, mga kabyanan. Samantala, ining mga tao nga pahapos lang. Hindi lang substandard ang kaulogot abyan, inang ghost project. Hello? Ano nang ghost project? Aswang ba? May nakita ka mo aswang? Multo? Ang multo, way kapakita na. Amo na gitawag ghost project, way nakita, pero may budget. Ang subo, kaduha pa napunduhan. How come? So grabe na gid nga anomalya na. Okay, intindi siguro ta substandard. Okay, at least may nakita ta. May nag-collapse, may nag-us-us, may nagguba. Pero nang way ka gid nakita, tapos milyon ang nakuha, no, grabe na gid kaayo ng harap-harapan. Ya panunto. Balasubas naging ka nga tao, way sang kahadlok, way na sang konsensya. Ambot, paano tayo describe na? Nga ang mga Pilipino, grabing kapigado, may mga tao nga kaduha lang makakaon, kay pirti kapigado. Mga tao nga way tarong nga balay, hindi makatulog, ang iban sa tulay na lang. Pero ini mga tao maka-afford abiyan. Magbakal damo sa lakyan for display lang, kaya di na magamit, kaya gasurubra. O bakit gibili mo? Kaya nanamian, abi ko sa payong, imagine mo. Ano nga klase nga mindset na? Payong ka lang, nainganyo ka magbakal, milyon. Tungod lang sa payong. So, muna ang tao, hindi ka balo magpasalamat. Hindi grateful. Kaya kung grateful ka, Brad, bastante na. Malipay ka na, kagisilduhan ka. Hello, amen? So, nagapabalugid ang tao, gid wala satisfaction. Tagaan mo 10 million, gusto pa mag 20 million. Ang 20 million, gusto pa mag ano. Tagaan mo million, gusto mag billion. Why katapusan? Why katapusan, mga kabiyanan? So tani, mga abiyan, i-pray natin sa Ginoo. Na i-guard ni Lord aton kasing-kasing. Amen? Grateful kita dira sa Ginoo. Alright. Ano ang number 3 aton makita? Mga abiyan? Ano ang number 3? Pride. Pride divides, humility unites. Ang number 3, ang pride, mga abiyan, mag-divide, pero ang humility, maghiusa. Magpahiusa. Kung ara nagali ang pride, ang resulta division. Pero mga utod, kung ara ang humility, ara ang unity, mga kabiyanan. Verse 9 and 13. Verse 9 and 13. Verse 9. For I think that God hath set forth, ara pa tayo, amen? Set forth us, the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world. Ginamit ni Paul, spectacle of the world. Ginalantaw. Okay, ginalantaw sa kalibutan. And to angels and to men. Verse 10, abal ni Paul, we are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour, we both what? Hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. 12, and labor
working with our own hands, being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. Being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day. Verse 14, I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Ano po silingon sining aton gibasa mga abyan? Umpisa verse 9 until verse number 13. Ikaapat, apostles as examples of the cross. Ang mga apostol, si Paul, kag ang iyang atib mga abyan, siyang example sa cross. Luyag ni Paul tagaan sa in contrast abyan, kay ini abing mga Corinthians, okay, mangin proud sila tungod sa ilang mga leaders. Pero si Apostle Paul, luyag niya ipahibalo mga kabyanan, nga ang tuod nga servanthood, ang tuod nga pag-alagad sa Ginoo, willing mag-suffer. Kag may pagpaubos. Hello, amen? Suffering. Siya mismo mga abyan, ang example. Habang ining mga Corinthians nangin proud sila, pero si Apostle Paul, no, hindi dapat. Lantawa kami siling niya. Nangin tawag sa amon, consider sa amon, we are false for Christ's sake. Nangin buang-buang kami, okay? Paagi kay Kristo. For Christ's sake. Siling niya, maalam ka mo, pero gitawag kami nga false. We are weak, but ye are strong. Luya kami, pero siling niya, bakod ka mo, but ye are strong. Ye are honorable. Gindayaw ka mo, ginpasidunggan ka mo. Pero sila, ano ang tawag sila kay Apostle Paul? Anong natabo sa ila? But we are despised. Gintamay. Hello, amen? We are despised. Even unto this present hour. Sila niya, even subong. Hasta karon, tubtob subong nga mga tinakna sila niya. We both hunger, nagutuman kami, nauhaw kami, and are naked, and are buffeted. Ginkutya kami, ginpakahuyan kami, and have, siling pa niya diri, and have no certain dwelling place. Why kami puluyan, why kami ilistaran, and labor working with our own hands. Siling niya, ga-provide kami sa amon kaugalingon. Pagi sa amon kamot, pagi sa amon pagpaningkamot. Being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. 13, being defamed, we entreat, nagapakitluoy kami. We are made as the filth of the world. Gikabig kami nga higgo sa kalibutan. Kag sagbot, tob-tob sini nga adlaw, sini niya, and are the upscoring of all things unto this day. Grabe, mga kabyanan. Paano gintreat sila sa Apostle Paul? Ano ang na-experience ni Apostle Paul? Kag iyang ati mga kabyanan, they were mocked, they were persecuted, they were treated like the scum of the earth. Why? Because they are following the way of the cross, not the way of the power and status. Amen. Sa kalibutan, abyan kung mag-alagad ta, take note, hindi kita pagdayawon sa kalibutan. Especially kung ara sa ta sa truth, never expect yet nga ang tao mag-applause sa aton. Never expect abyan nga ang tao i-feel welcome ka. Take note, once gani abyan nga magtindog ta sa truth, kag word of God ang aton nga i-share. Okay? Be ready nga ang tao i-ignore ka gid. Ka-notice ka mo, even mga abyan sa inyo mismo nga loved ones, maghambal na gani, kadali lang, before kita magpadayon sa aton reunion, may gamay anay ta nga pulong sa Dios, mag-share anay ta, mamalandong anay ta. Ang iban, jutay lang na mag-response. Gamay lang nga percentage ang interested. Laban sina, dito magpahigad-higad. No? Pero pag videoke time na,
Even experience ko sa side ni Ma'am Vic, sa amon, sa dulay, nga biyan, never pamagig ko attend sang reunion namon nga mag-ulutod di tatay. Usually sa part ni Ma'am Vic, bisan tawagon mo, kadali lang. Ano lang ni? 15 minutes lang, kadali lang. Pawala lang. Funeral service. Magsilita, kadali lang. Unta tanay ta ng aton nga sugal gamay. Padayon tarang naon niya, dugay-dugay. Nakuha niyo? Ambot ko, may nakita ka mo nga funeral service nga interested na. Ay, salamat, praise the Lord, may Bible service. Dirita. Oh, dirita. Ambot lang kung may nakita ka mo, kadabatian ka mo nga muna. Never pa, Brad. Maglapit ako mag-50, pero never ako nakabati nga pag siling mag-Bible time na. Excited sila. Oy, unta tanay mo kay dirita. Oh, sige. Excited. Oh, wala kagig kabati. Di kagid kabati. So dapat dito matingala kahit sa time ni Apostle Paul amo gina. Biskan gani ba pamilya mo Kristohanon, ga-claim Kristohanon, di ka pagikasiling 100%. Nga during Bible time, devotional time, interested. Ga-claim na ka Christian, Alliance, Pentecostal, Born Again, SDA, hindi kagid makasiling tanan interested, may ara gyapon na dito nga gapaiba-iba. Gapahigad-higad, gapasuok-suok. Kung sila ni Paul din mga abiyan, nga di kita maka-expect. Okay? Kay ang pulong sa Dios ginamak. Ang mga Kristohanon gina-persecute. Mga kabiyanan. Bakit? Nga man, because that is the way of the cross. Kay para sa kalibutan, cross, the preaching of the cross is foolishness. Amen? For the unsaved, abiyan, foolishness. That's why hindi kita magkatingala mga kabiyanan. Now, pumangkot, are you willing to look foolish for Christ's sake? Siling ni Paul, amuning word mga abiyan, verse number 10, we are fools for Christ's sake. Nangin buang-buang sila. Pero nami abiyan is for Christ's sake. Ano ba silingon sini? Nag-give up ni Paul, mga abiyan, ang iyang status. Sino si Paul before? Bala na to si Paul kung sino before, si Apostle Paul. Amen. Pero ato makita dira nga siling niya, all those things, I count it as a dung. For the excellency of Christ, mga kabiyanan. That's why, okay, kung mag-follow to sa Ginoo, lalo na kung ikaw magsunod sa full-time ministry, hindi ka ka-expect ba nga ang tanan nga pamilya mo mag-approve sa imo? Kag balipay sa imo nga desisyon. Mismo nanay ko, personal experience, why nalipay nag-Bible school ko? Sayang sila niya, tani, gintapos mo na lang tong imo nga kurso. May tani magsabat, okay, tani na kung ga-support ka. Sa duwa ko katuig nag-eskwela abyan, first year, second year. Sa college ko, never nagpadala, biskan ka isa. Sa buhol ko nag-eskwela, nanay ko sa Bukidnon. Uy, magani ka padala. Yata ni, sinin ko, siyempre, private, mga abyan, gi-eskwelahan mo, siyempre, may tuition. Sa naghambal ko na, hindi na ako nagpa-enroll sa third year, nag-Bible school ako. Ay, kasayang, nag-umpisa ka pa, tapos di mo tapuson, tani, tapos mo na ng 2 katuig. Sabton ko tani, kung magasto ka, sige. Di, way magyapon. So, my point is, mga abyan, wala na-appreciate. Wala na lipay nga naghambal ko, naglisensya ko nga mag-Bible school. So, ginikanan ko na, nanay ko na. So, even, mismo pamilya mo, may mga bagay nga di kagyapon, di nila makita, di nila makapture ang imong nga vision, ang imong desire. Kaya para sa ila, sayang. Kaya ang luyag nila nga materially, someday mabuligan mo sila, although okay man tani. Pero kung ang anak mo may kuling sa Ginoo, ayaw po pagpunggi. Amen. Foolish.
In other words, we cannot expect Christian life to bring comfort and praise. Ang pamangkot, are you prepared to suffer with Him? Amen? Mga abiyan. Apostle Paul is our example. Sila niya, verse 14, ginsulat ko ini mga utod, hindi para pahuyan kamo, kundili para i-warn kamo. Para warningan kamo. No? Apostles as examples of the cross. So kung naghambal si Paul mga utod about suffering, that means siya mismo nakaagi sa suffering. Verse 14, I write, not these things to shame you, but as beloved sons I warn you. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Verse 16, wherefore I beseech you, be what? Be followers of me. Sunod ka mo sa akon. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Now some are puffed up, as though I would not come to you. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. Verse 21, for the kingdom of God is not in the world, but in power. What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness? Ikalima, mga kabiyanan, is that we need to imitate the right example. We need to imitate the right example. Paul is not being proud. He is being pastoral. He says, follow me. In verse number 16, be followers of me. Be followers of me. That means we need to imitate. Okay? Siya dapat ang aton imitate, aton sundon, aton ilogon. Very sad, subong, mga young people, mostly, no? Ang ila gina-follow to mga influencer. Influencer sa social media. Nga wala mang mga moral lesson. Ako, ugot-ugot ako sinang influencer nga nao, si Thailand girl, nga puro lang pang bad words. Siling ko, di ka ba pwede mag-istorya nga wala upod nga bad words? Hindi ka mamuyayaw? Ga-influence ka, ga-hambal ka? Social media, may mga bata. Ginapakita mo, normal lang ang bad words. Acceptable ang bad words. Tani, be responsible. Kaya pasalamat ko na priso na Diyos Coronadal, gindakop na. May kaso na nga libel. Dito sa Davao. Diri gindakop sa Marbel, ginmagshot na. Karon lang piyansado na siya. Napiyansahan niya kaso na. Karon amo gyapon nga vlog gyapon. Why gyapon nagbago daw way natabo. May bag-o man subong, lately lang gikasuhan sa mga Muslim, mga imam diri na nagsaka-saka dira sa may round bolta kag nagmangkot pa nga diin diri ang baboy nga hindi haram. Haram bot silingon illegal karumal-dumal dulumtanan. Pag ambal nga haram bot silingon akig na akig ang Muslim dira bawal na siya sa Islam nga religion pag sinabing haram. Tigin sunlog-sunlog niya. O si Inday Tilapia to nagligan, pakitlo, oy, pud-upod kay Bing Pabi, kadto sa kamusliman, ngayo suri. O, kay gibayulit niya. O, karon may aray sa ka-vlogger. Sininga karon di namon pala pasuna. Naghimo niya ng karadlawan kag content ang amon nga religion. Aga sobra na. Hindi nami mga kabiyanan. Hello, ara pa ta? So dapat example. Good example. Kaya hambal ni Paul, follow me, be followers of me. So sino atong imitate? Si Apostle Paul. Kaya siya ang aton nga apostle sa aton panahon subong. Siya aton pattern.
Dapat hindi tayo pattern aton isip sa kalibutan. Mga worldly nga mga tao. Hindi na dapat ang mag-influence sa aton. Yung people. Nga di mo tugutan, mag-influence mo itong mga godly nga mga tao. Especially ang pulong sa Diyos. Mag-follow-follow kasi ng mga tao nga walay moral. Mag-follow-follow kasi ng mga tao nga walay Diyos. Ungodly. Hello? Ang atong i-imitate kato mga taong righteous, mga taong matino. So careful kita sa social media. Yung kisa, mga kabiyanan, o tagabantay nga amat-amat nga dala kita. So sila ni Paul, follow me. Amen? So siya dapat ang aton model. Okay, si Apostle Paul. Hindi bangod kay perfect siya mga kabiyanan. But because, anong rason nga mag-follow ta kay Paul? Because he follow Christ. Sino niya? Follow me as I follow Christ. Don't follow me because I'm perfect. Don't follow me because I'm famous. No. He said, because I follow the Lord. So as long as I follow the Lord, you need also to follow me. Amo nang gusto ni Paul nga mensahe sa aton. Alright? So sa aton man, mga kabiyanan. So si Timothy, amo aton nga model, the same lifestyle. Oh, real life na example, mga kabiyanan. Example of Christ-likeness. Example of humility and faithfulness. Amen. Okay? And of course, aton nga spiritual authority is love and power. Amo nang hambal ni Apostle Paul. Love and power. In verse 18 to 21. The kingdom of God is not about power. It's not about talk, mga kabiyanan. But power. Power to transform lives. As a spiritual father, Paul is ready to correct them, but his heart is to restore them in love. Alright? So muna dapat ang aton nga dapat i-consider, mga kabiyanan. Okay? Amo ning luyag ni Apostle Paul nga babalaan naton. So, ano ang mensahe ta karon nga gabi? Tara pa tayo, amen? Una, we need to examine our motive. Examinon tagin aton motive, pabalik-balik niya, mga abiyan. Kung nag-serve ba ta kay Christ or are we serving for recognition? We need to embrace humility. Ano ba silingon? Stop comparing yourself to others. Stop na to i-compare atong kaugalingon. Kay bawat isa, unique kita. Bawat isa, iba ang paghimo, iba ang paggamit ni Lord sa aton. Hindi kita parariho. Okay? Iba-iba kita, mga kabiyanan. Iba-iba ang aton gift. And, imitate Christ-like leaders. Ang atong i-follow nga mga leaders katong Christ-like. Like I said, sadto, sa wala pa ko sa truth, mga kabiyanan. Ga-believe man ko, ga-idolize man ko sa mga preacher nga ginagamit sa Ginoo. Masiling naton mga dynamic preacher. Pero mga abiyan, salamat sa truth. Hindi nagali na siya dapat. Hindi na kita magbase kung maayo lang mag-preach. Hindi kita magbase kung siya kilala nga preacher, kilala nga pastor, dugay na nga pastor, veterano nga pastor. Dapat ang ato, brad, sa truth. Bisan ano pa naka-dynamic, nami mag-preach, nami mag-explain, pero kung abiyan, hindi sa Bible. Pero biskan dili siya dynamic preacher, hindi siya, brad, bombastic nga preacher. Pero brad, ang ginawali, kag ang ginawali, ginapromote si Christ, amo nang nami. Amo nang mga pastor ang dapat nating prihan. Amo nang mga pastor nga dapat natong pasalamatan. Kanang dili sarili ang pirmi ginapromote. Ako! Sang ano pa ko? Sang dito pa ko sa Bible School, I am preacher of the year. Ihambal pa na nila nga nangin preacher of the year sila. Sa amon nga batch.
So babantay ta ng mga pastor nga pirmi ang bida ma-mention ako. Mga abiyan, kay kana siya dili na sa sign of maturity. Dili na siya sign of Christ-likeness. Kay ang Christ-likeness, mga kabiyanan, si Kristo ang ginapromote, dili sarili. Ang ginataas bad, gina-exalt sa wali bad, ang gihimo ni Jesus Christ. Dili kung ano ang iyang nahimo. Hello, amen? So sa aton, mga kabiyanan, dapat, pwede ka man maghimo siguro example, illustration ni mo kaugalingon. But ayaw permi bad nga ako, kay delikado ng ako. Kay si Lucifer, nga nanginsitan, dira siya bad nabalda. Because of pride. Amen? So, aton example, Apostle Paul. Never ka makakita kay Apostle Paul. Never ka makakita, makabasa siya nga life, nga gipromote niya sarili. Imong manotice bad, always gipromote niya si Jesus Christ. So kung siya Apostle Paul, iya gipromote si Christ, wala ta dahilan nga hindi po naton ipromote sa aton life, sa aton nga pagkinabuhi si Jesus Christ. Kaya damo na to siya ginataas, brad. Damo na to siya ginataas. Damo man kita mga kabiyanan, makita naton atong kaugalingon kung ano kita atubangan sa Ginoo. Let us pray. Lord, salamat sini nga gabi. Salamat, Lord, nga verse by verse nabasa namon ang chapter number 4. Hindi man siguro, Lord, na dissect lahat, Ginoong Dios, but somehow, Lord, nagkaroon kami overview, nagkaroon kami sa mga learnings, nagkaroon kami sa mga points, nga like Apostle Paul, Ginoong Dios, gihambal niya nga ang pinaka-perfect nga judge, wala iban ang amon Ginoong Hesukristo. Wala kami dahilan mag-judge sa ibang nga tao o kung sino, kundi si Jesus Christ lang sa iya nga pagbalik. Bangod siya ang nakakita. Hindi lang amon kamot, kundi nakita niya amon kasing-kasing. So tonight, Father God, I pray, help us, Lord, nga kami tanan, mangin, mahalungon, mabinantayon, i-search namon amon motive, i-reflect namon amon kaugalingon. Abasi nagahimo kami sa isa kabutag, apan Ginoo wrong ang among motive. Tonight, Lord, help us nga amon i-follow ang right person nga may kahadlok dira sa Ginoo, person nga may Christ likeness. Hindi lang basta-basta nga i-follow namon tungod kay siya kilala, tungod kay amon siya na iya na-accomplish. But Lord, magbase kami sa truth. Like Apostle Paul, naghambal siya, follow me as I follow Christ. So wala gali kami, Lord, dapat i-follow. As our apostle, si Apostle Paul, kag si Jesus Christ ang iyang example. Thank you sini nga gabi. And help us, Father God, nga ining mga blessed truths nga amon nabatian subong nga gabi. Enough nga mag-remind sa amon, enough nga magtudlo sa amon, kung paano kami, Lord, magkinabuhi sa ini nga kalibutan. Tudloi kami, Amay, nga makontento sa mga bagay ginpiyal mo sa amon. Knowing, Lord, nga ang amon real home hindi diri sa kalibutan. Ang amon tuod nga puloy-an dito sa langit. Tudloi kami, hindi kami mainggit, Ginoong Dios, sa mga material nga butang sa kalibutan. Hindi man mali, Lord, maghandom kami sang balay. Hindi man mali maghandom kami sa lakyan. Pero dapat hindi amo na ang amon pursot. Hindi na ang amon Ginoong Dios ang amon target. Ya kung hindi man mag-abot ina sa amon kinabuhi, kung wala mo man itugot nga mag-abot ina sa amon kinabuhi, mapasalamaton gihapon kami. Kung motor lang kami o kung amo lang ni nga balay gintugot mo sa amon, fine and good. Kay Lord, kami umalagi lang sa nga kalibutan. Kag agud to, Lord, hindi kami mawili sa ini nga kalibutan. Help us, Lord, nga ma-realize namon nga ang tuod namon nga ilistaran, ang tuod namon nga balay dito sa taas, dito sa langit nga giaman mo. That's why, Lord, dito kami mag-focus, dito kami maghandom sa mga bagay nga langit nun. That's why siling ni Paul, set your affection on things above, not on the things on earth. Kaya sini nga kalibutan, Lord,
may katapusan, madugay, maluma gino, madestroy, perishable inang mga bagay. That's why, Lord, help us tonight ng amon mga resources, hindi namon, Lord, pagtigumon diri sa kalibutan, kundi gamito namo for eternal investment. Invest namon sa mga butang nga lasting, things that are valuable, dear God. Thank you. Kag sa liwat, Lord, ikaw magapakamayo sa imo pulong, magpabilin sinis sa among kasing-kasing, mabalo namon sa among pagkinabuhi, kag magamit, Lord, sa adlaw-adlaw. We ask all these things, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, magatindog kita. Ato ni balik sa